morning, ladies and gentlemen. Again, welcome to the International Youth Day celebration. And it is an honor to have you with us today, Mr. President. In our celebration of the International Youth Day, to welcome all of us, we'd like to call the Chairman and Chief Executive Officer of the National Youth Commission, Undersecretary Leon Flores III. Let's all give him a warm round of applause. His Excellency President Benigno S. Aquino III, Secretary Rosalinda Baldos, Mr. Lawrence Jeff Johnson, Director General Joel Villanueva, Ambassador Jorge Domecq de Bobadilla, Ma'am Jackie Badcock. We have from UNFPA Uguchi Daniels, Sir Uwe Sarmad of IOM, friends from UNCT agencies, other members of the Diplomatic Corps, partners in private sector, the Dole family, interns, employees, and volunteers from the National Youth Commission, my fellow commissioners from the National Youth Commission, the Secretariat led by Ms. Ruth Georgette. We have the security, effective media or event organizer, guests, youth, student and community leaders, Sangguniang Kabataan, Kabanaang Pilipino, ladies and gentlemen, mabuhay! To our Muslim brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With a wide smile that spans from ear to ear, I happily welcome you all to this year's Kabataan, Jobs and Alternatives to Migration, or KAJAM. Today marks the culmination of the celebration of 2011 as the International Year of the Youth. Today marks the worldwide celebration of the International Youth Day. Mga kabataang Pilipino, araw natin to. So kindly look to the person to your right and greet him or her, Happy Youth Day. And now kindly look to the person on your left and say, we, youth ka pa ba? Republic Act 8044, or the Youth and Nation Building Act that created the National Youth Commission, defines the youth as the ones ranging from 15 to 30 years of age. But in this era of mutual partnership, understanding, and cooperation, age doesn't matter. In fact, we have in our midst today people and partners whose hearts are for the youth. May I request those who are technically no longer youth to please stand? Please, I'm serious. May I ask them to please stand? Those who are technically no longer youth, above 30. To the youth here in the hall, let's all give them a round of applause. Let us honor them. Thank you so much. We honor you today because you continue to invest in us, the youth. And rest assured, we will assure you of a very good returns in your investment. By showing up today, you've reaffirmed your commitment to youth development. And because of that, you can be rightfully called honorary youth. At this juncture, I would like to beg the indulgence of our foreign guests and partners. I will be speaking partly in Filipino given that this is our buwan ng wika. I appeal to their seatmates to just help translate for them. Alam niyo po, hindi po ako kasing Makata o kasing galing ng ating Pangulo sa pagsasalita ng Filipino dahil ako po'y tubong Cebu, Cebuano or Bisaya, or Bisayang dako, bisdak, kumbaga. Alam niyo naman kami mga Bisaya, medyo pag nagsasalita kami ng Filipino, puro salitang ugat, takbo-takbo, ganun. Naubusan po kami ng mga hulapi, gitlapi at unlapi. Pero dahil ngayon ay buwan ng wika, mamarapatin ko kahit duguan ng ilong ko na mag-Filipino. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Ang hirap naman nun, sabi ko. Katawang baboy na nga ako, amoy isda pa. Ito ang isa sa mga mensahe nais nating iparating sa mga kabataan ngayon. Hindi ang pagkatawang baboy, kundi ang pagmamahal sa bayan. Napapanaw na upang bawat kabataang Filipino ay maging isang mabuting Pilipino. Huwag nang mangahas baguhin ang mundo. Baguhin muna natin ang mundong nakapaligid sa atin. Make a difference wherever you are. Alalahanin po natin na nung inaugurasyon ni Kuya Pinoy last year, mas nauna po siyang nanumpa bilang mabuting Pilipino kay Noel Cabangon bago siya nanumpa bilang Pangulo.
Tayo man ay dapat mabuting Pilipino una, kawani ng gobyerno pangalawa. Ang mag-aral ay mabuting Pilipino una, mag-aral siya pangalawa. Pag tayong lahat ay mabuting Pilipino, mas mapapabilis natin at masusunod ang payo ni Kuya Pinoy nung unang sona niya na tayo humakbang mula sa pakikialam lamang tungo sa pakikilahok. Dekada-dekada na ang mga pagsubok na hirap at patuloy na hinaharap ng kabataang Pinoy. For example, patuloy tayong nagtatanong, where na youth? Ika nga sa isang kanta, sa dinami-dami ng ininyero, guro at karpintero sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Sa breakout session mamaya, naway kayo'y makibahagi sa usapin. Marapat lamang na mga panibagong solusyon ang ating itaguyod. Wasn't it Albert Einstein who said, insanity is defined as doing the same thing over and over again, expecting different results. Totoy at mga nene, kumilos tayo. Baliktarin ang tatsulok. Hikayatin natin ang ating mga kabarkada na may sakatuparan ang mga pangarap nila sa Farmville at mag-enroll na ng totohanan sa mga kursong pag-agrikultura at forestry. Patotohanan ang mga hangaring magbuo ng isang restaurant, hindi lamang sa Restaurant City sa Facebook, kundi sa tunay na buhay. Kailangan natin ng mas maraming social entrepreneurs at mamumuhunan. Malay natin, nasa hanay ninyo ang susunod ni Edgar Garcia II at makabuo ng bagong mang-inasal. Siguruhin natin na ihanda natin ang ating mga sarili. Be prepared to compete with the best in the world. Be ready to be employable. Only then shall we be able to address the job skills mismatch that has long plagued our country. Gamitin natin ang teknolohiya upang manaliksik, ipalaganap ang mga oportunidad, at magpamalas ng galing, talino at talento. Hindi sa pagbubuli o pagmumura. Ika nga ni Howie Severino, think before you click. Binabalangkas ngayon ng NYC ang Philippine Youth Development Plan. Ito ang blueprint natin for youth development. Sana'y makibahagi kayo sa usaping ito. Kailangan namin ang inyong mungkahi o suhestyon. But let us not stop at online involvement or virtual engagement. Hindi sapat ang pag-like ng mga kausa. Hindi sapat ang pag-tweet ng mga advokasya. Ang tunay na pagbabago ay makakamit pag tayong lahat ay kumikilos at aktibong nakikilahok sa ating mga komunidad. Umaksyon tayo para sa MDG or the Millennium Development Goals or sa Filipino pa, MDG bilang mga dapat gawin. Sabi nila, walang pakialam daw ang kabataan ngayon. Dahil sa halos isang dekada ng pagsisinungaling, panlilinlang, pandaraya at pagnanakaw, maintindihan namin kung bakit kayo'y tila nawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pamahalaan. Dahil kayo'y binawian ng boses, ayaw nyo na rin magparinig. Ngunit may pakialam tayo. Napamalas natin ito ng tumugon ang kabataang Pinoy sa hagupit na dulot ng Bagyong Ondoy at Peping. Si Janela Lelis ng Malinaw Albay man ay sinugod ang baha, malakas na hangin at ulan, maisalba lang ang ating bandila. Tayong kabataang Pilipino ang magsisilbing tulay tungo sa tuwid na daan. Tayo ang gulugod na magbibigay buhay sa tunay na people power, kabayanihan at kagyat na pagbabago. We are the spine that transmits life to people power, heroism, and genuine change. That is why it is imperative that as we need to address the infection of apathy and disengagement that eats into our consciousness and way of life. Puksain ang impeksyon ng kawalang pagpapahalaga. Patayin ang bakterya ng kawalang aksyon. Binawian man tayo ng boses ng halos isang dekada, ipagsigawan natin ito ngayon. Hinug na ang panahon upang ang boses natin ay marinig at mamutawi. Hindi unkabogable ang mga utak wangwang na yan. Tanging tayong magkatropa ang pwedeng kumabog sa mga trapong iyan. There are almost 30 million Filipino youth. That means, isa sa tatlo ang boss ni Pangulong Pinoy. Hindi ba't marapat lamang na ang boss na ito ay magpakitang gilas din? Hindi ba't dapat ang boses ng boses ay marinig din? Tumulong tayong lahat sa pagbuo ng isang bansa. Siguro'y sa dami ng ating pinagdaanan, that napapanahon na upang itigil ang panawagan at pagkilos para ibagsak, ibagsak, ibagsak. Panahon naman ngayon upang magpanday. Magpanday ng isang bansang tumutugon sa hapdi ng kalamnan, magbuo ng mga komunidad at institusyong sadyang nakikinig at nakikipagkapit-bisig sa taong bayan. Magpanday, magbuo.
Huwag na nating iasa sa susunod na henerasyon ang pagbabago. Sabihin natin sa ating katabi ngayon sa kanan, ikaw na. Sabihin po natin, ikaw na. Sumagot naman sa ating kaliwa, kadya mo ako. Kami man dito handang tapatan ang inyong pagpupursige. Kaya andito kami ngayon with our reliable partners from MDG Fund, ILO, DOLE, TESDA, United Nations, UNICEF, and other agencies, no less than our beloved President, kaming inyong abang lingkod ay handang tumugon sa inyong mga isasangguni at mas lalong handang magsilbi at magsabi sa inyo, mga kapwa kabataang Pilipino, kadyam kita. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagdalo. Welcome to this event. Pagpalain nawa tayong lahat ni buong bathala. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Thank you very much, Chairman Flores.